Proverbs 13, verse 18. Okay, basahin natin. Okay. Sabay-sabay nating basahin. No? Ready? Go. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. At ngayong hapon, na muli kami nagkatipon-tipon para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ingatan niyo po ang bawat kapatiran na papunta pa lamang. At salamat, Lord, sa mga miyembro at mga bisita na nandito. Pagpalain niyo po sila. At ang Diyos, Banal na Espiritu po ang mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po na ito ay aming panghiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa. So dito sa ating binasa, ang sumulat nitong Book of Proverbs, naalala nyo ba? Ito ay si Solomon. Tingnan natin sa Proverbs chapter 1, verse 1. Tingnan nyo, Proverbs chapter 1, verse 1. Sabi dito, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. So, itong si Solomon, ang tatay niya, sino? Si David. Okay, kilala nyo si David. Si David, ito yung kumalaban kay Goliath. Di ba? Naalala niyo yung kanta natin, di ba? Pinatay ni David si Goliath. Pero syempre, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Tama? So, si David nagkaanak at ang anak niya ay si Solomon. Okay, itong Book of Proverbs, more on wisdom and understanding ito. Itong Book of Proverbs, puro katalinuhan ang nandito, puro advices. Kaya alam nyo, maganda sa devotion nyo pag nagbabasa kayo ng Biblia araw-araw. Try nyo rin basahin yung Book of Proverbs kasi marami kayong dito makukuwang mga dapat nating isabuhay, mga dapat nating gawin sa buhay, mga advices. Of course, itong Biblia naman, lahat ito kahit saan ka pumunta, ang buong Biblia, ito ay mahalaga sa ating buhay. Pero itong Book of Proverbs, ito ay sulat ng isang matalinong tao. Sino ang nagsulat? Si Solomon. Ayon sa history, noong time nila Solomon, ang pinakamatalino, si Solomon kasi hari ito, ang pinakamatalinong tao that time, si Solomon. Sa buong mundo yan buong mundo siya ang pinakamatalino. Kaya nga, yung bunga ng kanyang katalinuhan ay itong Book of Proverbs. Pastor, saan nanggaling yung talino ni Haring Solomon? Nanggaling ito sa Panginoon. At hiningi niya ito sa Panginoon. Kasi tinanong kasi siya ng Panginoon Sabi niya kay Solomon, anong gusto mong hingiin? Pero ang hiningi niya, yung talino. Pastor, saan makikita yan? Tignan natin. Sa 1 Chronicles, 2 Chronicles. Tignan natin. Kasi kailangan natin makita saan nanggaling yung talino ni Solomon. Sa 2 Chronicles, kaya alam nyo, the best talaga na dapat hingian natin ng talino, yung Diyos. Kaya kayo, pag may mga exam kayo sa school, di ba? Kailangan natin ng talino. Yung talino na dapat galing sa Diyos. Pero syempre, mahirap humingi ng talino kung sa exam hindi ka naman nag-review, di ba? 2 Chronicles chapter 1. Anong page dyan? Nakita nyo na? Anong page? 2 Chronicles. 4? Second dyan, 2 Chronicles. Anong page? 556. 2 Chronicles chapter 1. 2 Chronicles chapter 1, verse 7. Okay? Tingnan natin saan nanggaling yung talino ni Solomon. At matindi ang epekto ng talino ni Solomon. Proverbs chapter 2 Chronicles chapter 1 verse 7. Sabahin natin basahin. Ready? Go. In that night did God appear unto Solomon. So ang Diyos nagpakita siya kay Solomon. Ano sabi? And said unto him, ask what I shall give thee. Sabi diyan, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. Sabi ng Diyos sa kanya. At tignan niyo sa verse 8. And Solomon said unto God, sabi ni Solomon sa Diyos, Thou hast shown great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Verse 9, Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people
like the dust of the earth in multitude. Kasi that time, si Haring Solomon, isa siyang hari. Diba? Kaya ako sinabing hari. King Solomon. Sabi dito, nakita nyo na? Verse 9, Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth. Ang dami, no? Like the dust of the earth. In multitude. Verse 10, tignan nyo. Ito yung hiningi niya. Verse 10, tignan nyo. Anong hiningi niya? Give me now. Anong hiningi niya? Give me now wisdom. Ano sa Tagalog ng wisdom? Karunungan. Katalinuhan. Anong hiningi niya sa Diyos? Wisdom. Ito, anong nangyayari? And knowledge. Hindi lang karunungan, kundi kaalaman pa. Katalinuhan. Anong dahilan? Tingnan nyo. That I may go out and come in before these people. For who can judge this thy people that is so great? Sipin nyo, anong hiningi ni Solomon? Talino. Lord, bigyan nyo po ko ng katalinuhan. Kung Pinoy kaya ito, kung tayo kaya ito, bawa tinanong ka, EJ, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Ano kaya sasabihin mo, EJ? Pastor, bigyan mo ko ng 1,000,000. Kayo. Pag tinanong kayo, ano kaya? Ikaw, Mayan, ano kaya? Pag sabi ng Panginoon, ano gusto mong ibigay ko sa'yo? Ano kaya sabihin mo? Ikaw, Rubina. Ano kaya hingin mo? Kayo, ano kaya hingin nyo? Pastor, bilang Pilipino po, siyempre po hihingin po natin yung kayamanan. Oo, di ba? Panginoon, bigyan mo ko ng kotse. Ganun kaya? Pero tignan mo dito si Solomon, no? Anong hiningi niya? Talino. Galing, no? Eto, tignan nyo. Dahil tama yung hiningi ni Solomon, may bonus. Tignan nyo, sa verse 11. And God said to Solomon, sabi ng Diyos kay Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches. O, sabi ng Diyos kay Solomon, dahil yan ang nasa puso mo, hindi mo hiningi yung kayamanan, hindi mo hiningi yung riches, yung karangyaan, yung wealth, yung kayamanan, hindi mo hiningi, or honor, nor the life of thine enemies, hindi mo rin hiningi yung mga buhay ng kalaban mo. Tingnan nyo. Neither yet has as long life, hindi ka rin humingi ng mahabang buhay. Di ba, pwede yung hingin sa Diyos, no? Sabi ng Diyos, ano gusto mong hingiin? Pwede nating sabing i-request, Lord, bigyan niyo ako ng mahabang buhay. Lord, yung mga kalaban ko, patayin niyo na sila. Yun ang mga possible na pwedeng hingiin ni Solomon. Kasi that time, hari sila, marami ding kaharian na gustong sumakop sa kanila at patayin sila. Okay? Kasi sikat sila eh. Pero hindi sila matalo-talo kasi kasama nila ang Diyos. At ang maganda doon, sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng katalinuhan, Panginoon. Sabi ng Diyos, sige, dahil yan ang nasa puso mo, hindi mo hiningi yung yaman, hindi mo hiningi yung karangyaan, hindi mo hiningi yung buhay ng iyong mga kalaban, hindi mo hiningi yung mahabang buhay. At ano sabi? But has as wisdom and knowledge, bagkus humingi ka ng katalinuhan, kaalaman, for thyself, etong purpose, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Kaya, yung hiningi ni Solomon, kasi yung mga tao doon na nasasakupan niya, pagmamay-ari yun ng Diyos eh. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng talino para, kumbaga, ma-manage ko na maayos, para maturuan ko ng maayos yung mga tao. Para, kumbaga sa atin ngayon, para mapamahalaan ko ng maayos yung mga tao. Kasi alam nyo, nakadepende sa isang leader yung pag-angat ng bansa, pag-angat ng isang grupo at pagbagsak ng isang grupo. Tama ba? Kapag ang leader natin sa Pilipinas ay loko-loko, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Pag corrupt ang presidente, corrupt yung mga nakaupo sa gobyerno, ano kaya mangyayari sa atin? Di ba maghihirap yung mga tao? Magiging corrupt din yung mga tao. Tama? Masisira yung ekonomiya. Bakit? Kasi kung ano yung nasa taas, pag corrupt sila,
Wala, kawawa yung mga tao. Tama? Lalo na sa atin ngayon, may COVID tayo ngayon. Talamak talaga yung mga kurap, di ba? Lalo na sa ayuda, no? Dito ba may ayuda dito? Sa iba, matitindi. Di ba? Ang problema kasi, di ba, yung mga tao na walan ng trabaho. Inalisan sila ng trabaho. Ang problema, siyempre, wala na silang kinikita. Tama? Wala na silang income. Ano ipangkakain sa kanila? Pero dyan napapasok yung ayuda. Ang problema, nakakarating kaya yung ayuda sa kanila? Diba? Sa iba may mga ayuda eh. Pera yung like 8K, 8,000, 6,000. Ang problema, hindi nakakarating. Kaya yung iba nagre-reklamo ngayon. Sasabihin nila, ila-lockdown nyo kami. Hindi nyo kami palalabasin ng bahay, pero magugutom naman kami. Kaya mas yung iba talaga, nagwewelga na pinipilit nila, magtrabaho na lang kami para kumita. Kasi yung gobyerno, wala namang binibigay. Or maliban na lang, kung nagbigay ang gobyerno, pero hindi nakarating sa mga tao. Di ba? Dahil sa mga humawak na ng pera. Di ba? Kaya tandaan nyo, pag kurap yung bansa, kurap yung mga nakaupo sa gobyerno, kawawa talaga yung bansa. Di ba? Kaya, ang ginawa ni Solomon, bigyan nyo po ako ng talino, Panginoon, para mapamahalaan ko ng maayos yung mga tao. Natuwa ang Diyos sa kanya. Natuwa ang Diyos. Tingnan nyo. Sa verse 12, sabi dyan, wisdom and knowledge is granted unto thee. Sabi ng Diyos, sige, ibibigay ko sa iyo yan. Wisdom and knowledge. Itong bonus, tingnan nyo. And I will give thee riches. Wow! Hiningi niya ba ang riches? Pero binigay ng Diyos. Ano pa? And wealth. Kayamanan. Hiningi niya ba ang kayamanan? Hindi. And honor. Hiningi niya ba yung honor? Hindi. And such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Isipin mo yan. Anong hiningi niya? Katalinuhan. Pero natuwa ang Diyos sa hiningi niya. Anong ginawa? Sige, bigyan kita ng bonus. Binigyan siya ng riches, ng wealth, honor. Ang galing, no? Alam niyo, ay isa sa lesson na makikita mo doon, na basta tama lang yung hiningi mo sa Diyos. Talagang ibibigay ng Diyos eh. Tama? Basta maayos lang at alam mong tama. Si Solomon, humingi siya ng talino. Para saan? Kasi tama ang motibo niya. Lord, bigyan niyo ako ng talino para mapamahalaan ko na maayos yung mga tao. Tama ba yun o mali? Tama. So, binigay ng Diyos kasi tama. Pero kung, Lord, bigyan niyo po ako ng talino kasi pag nagkaroon ako ng talino, magiging kurap ako dito sa mga tao. Tapos kukunin ko yung mga pera nila. Tama ba yun o mali? Mali yun. So, ano gagawin ng Diyos? Hindi siya bibigyan. So, makikita natin doon na dapat pag humingi tayo sa Diyos, kailangan pala tama yung motibo natin. Tama? Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng cellphone. Halimbawa, hingi ka ng cellphone sa Panginoon. Bakit? Bakit kailangan mo ng cellphone? Kasi Panginoon, ang pangit na ng cellphone ko, ganito, ganyan. Pero kaya pa naman, di ba? So, maaaring hindi ka pagkalooban ng Panginoon. Tama? Kailangan tama talaga yung motibo natin sa paghingi. At kailangan magagamit natin yung hinihingi natin sa tama. Magagamit natin sa tama. At dapat magagamit natin para sa kalwalatian ng Panginoon. Pinagamit, ito si Solomon, yung talino na binigay ng Diyos sa kanya, pinagamit niya. Saan niya pinagamit? Sa bansang Israel. Kasi mga tao yun ng Diyos eh. Pinagamit niya para sa Panginoon. Kaya tayo, kung may hinihingi tayo sa Diyos, sikapin nyo na magagamit nyo yan para sa Panginoon. Kung hihingi kayo ng gadget, cellphone or laptop, sikapin nyo na yung gadget na yan, magagamit nyo para sa Panginoon. Para sa ikapupuri ng Panginoon. Hindi natin gagamitin yan para sa kalukuhan, para sa pandaraya sa kapwa. Diba? Para sa kung ano-anong mga pinapanood, kung ano-anong mga nilalaro, hindi natin gagamitin yan. Kasi, ang pangit naman kung humingi ka sa Diyos, tapos nung pinagkalooban ka na ng Diyos, sa mali mo naman nagamit. Di ba? Hindi maganda yon. Amen? Kaya dito sa ating binasa, binigyan ng talino. At may bonus. Ano yon? Riches, honor, and wealth. Then balik tayo sa Proverbs. Kaya yung talino, ito na ngayon yun. Yung talino na ibinigay ng Diyos kay Solomon, ito na yung Book of Proverbs. Okay? Ito na yon.
Kaya pag binasa nyo ang Book of Proverbs, more on katalinuhan ito. Tignan nyo. Sa Proverbs chapter 1, verse 1, tignan nyo. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2, to know wisdom and instruction. Tignan nyo ang pinaka-tema ng Proverbs, more on wisdom. Bakit wisdom? Kasi yan yung wisdom na ibinigay ng Diyos kay, kanino? Kay Solomon. Okay, tingnan nyo. Verse 2, to know wisdom and instruction. Alam nyo ba yung instruction? Alam nyo yung instruction? Ano sa Tagalog ng instruction? Ano sa Tagalog? Di ba pag nag-exam tayo, ano Tagalog yan? Nakalimutan na, di ba? Panuto, di ba? Di ba yan yun? Kaya, panuto, bilugan ang tamang sagot. Pero ang ginawa mo, ginuhitan mo. Kahit na perfect ka dun, kung ginuhitan mo at hindi mo binulugan, zero ka pa rin. Mahalaga ang instruction, tama? Meron nga eh. Okay, sabi ng teacher, say here if you are present. Nagets niyo yung instruction. Say here if you are present. O, tinawag si Juan. Juan, here. Pedro, present. O, sino ang mali sa dalawa? Si Pedro. Tama? Ano sabi ni Pedro? Present. Pero ano sabi ng teacher? Say here if you are present. Diba? So, pag tinawag yung pangalan mo, dapat here. Ibig sabihin, nandito po. Diba? So, kailangan maging maingat tayo sa mga instruction. Kasi, alam nyo, maganda ang isang bagay, maganda ang kalalabasan, pag natupad yung instruction talaga. Halimbawa, itong electric fan, nung binili mo to, may instruction to, di ba? O, kailangan basahin mo ganito pala yan. Pag hindi ka nagbasa ng instruction, baka itong ulo nandun sa ilalim. Di ba? Kasi, hindi natin binasa yung instruction, di ba? Mahalaga yung instruction. Kahit saan yan. Kahit bumili ka ng iba-ibang gamit, ng mga appliances, may instruction talaga yan. Di ba? Kailangan masunod. Kasi tinuruan din naman tayo ng Biblia. Kasi ang Biblia, ito ay instruction sa ating buhay. Okay? Alam nyo ba meaning ng acronym ng Bible? Di ba sinabi ko sa inyo yan? B-I-B-L-E. Ano yung B? Basic. Yung I. Instruction. B. Before. L. Living. E. Earth. Okay, B, spelling ng Bible, B-I-B-L-E, yung acronym niya, Basic Instruction Before Leaving Earth. Bago tayo mawala sa mundong ito yung instruction natin, no? Itong Biblia. Kaya yung Bible nyo, hindi basta-basta yan. Amen? Kaya dapat minamahal yan, dapat binabasa yan, kasi ito ang instruction ng ating buhay. Ngayon, Pastor, paano kapag tinanggihan ko yung instruction? Okay. Ulitin ko, ang instruction ay ang Biblia. Sa pagsisimba, tinuruan tayo ng Biblia, may instruction. Ano yung sinabi ng Hebrews 10:25? Huwag pababayaan ang sama-sama nating pagtitipon. So instruction yun pagdating sa pagsisimba. Kaya ako bilang pastor, hindi ako nagsasawa na paalalahanan ko kayo. Amen? Kahit nalalabas ako ng church, tapos magtuturo, bukas attend ka. Ako po pastor. Kinabukasan, nasan si ganito? Wala, pastor. Di ba? Pero, napansin nyo, paulit-ulit ko pa rin kayong chinachat, paulit-ulit ko pa rin kayong pinagpipray, paulit-ulit ko pa rin kayong pinupuntahan sa bahay nyo. Bakit kaya? Kasi, ganun talaga ang trabaho ng pastor. At lagi tayong pinapaalalahanan. Kahit hindi ka nag-church, pero magulat ka, dadalawin ka pa rin ni pastor. Para saan? Para paalalahanan tayo na kailangan pa rin natin maglingkod sa Panginoon. Tama? Pero wag naman tayong masanay na lagi na lang tayo binibisita ni pastor. Ay, hindi nga ako magsisimba para bisitahin ako ni pastor. Wag naman ganun. Kasi syempre, mapapagod din yung pastor. Di ba? Mapapagod din naman ang pastor. Kaya dapat tulungan din natin yung ating sarili. Kaya pagdating sa pagsisimba, yung instruction ng Biblia, Hebrews 10:25. Ano nakasulat? Huwag pababayaan
ang sama-sama nating pagtitipon. Amen? Hindi dapat pinapabayaan ang sama-sama nating pagtitipon. O pagdating naman sa panalangin, anong instruction ng Biblia? Pray without ceasing. Saan yun? 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Ano kasulat? Pray without ceasing. Ano sa Tagalog ng pray without ceasing? Manalangin na walang hinto. Manalangin na walang humpay. Ibig sabihin, hindi literal na tuloy-tuloy yung prayer mo. Ibig sabihin, araw-araw nananalangin ka. Araw-araw may schedule ka dapat. Amen? Araw-araw may schedule ka. Kahit saan ka, dapat mag-pray ka. Nasa biyahe, saan ka man. Kahit nasa okrahan kayo, nasa munggo, habang nag-aano kayo, mag-pray kayo. Lord, ingatan niyo po kami. Lalo na ang init ngayon, di ba? Napakainit ngayon. Lalo na sa okrahan, di ba? Napakainit. May ano na ba dyan? May mga inatake na ba sa inyo? Wala pa naman, di ba? Kailangan talagang malakas yung resistensya mo dyan. Kailangan marami kayong baon na tubig. Tubig ng tubig, inom ng inom. Di ba? Kasi kung mahina ka dyan, yari ka. Yari ka. Kaya mahalaga ang instruction. Yung binasa natin kanina, nasan yun? Saan yung binasa? Ito, Proverbs 13. Pastor, paano kapag tinanggihan ko ang instruction? Or sa madaling salita, Pastor, paano pag tinanggihan ko ang Biblia? Kasi ang Biblia, ito ay instruction, di ba? Before leaving earth. Sabi ng acronym ng Bible. Ito, tignan nyo. Sa Proverbs 13:18, yung binasa natin kanina. Sabi dyan, poverty and shame. Ano sa Tagalog ng poverty? Kahirapan. Ano yung shame? Kahihiyan. Tignan nyo. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Pag sinabing refuseth, tinatanggihan, inaayawan. Ano yung inaayawan? Ano yung tinatanggihan? Yung instruction. O sabi dyan, poverty, kahirapan at kahihiyan ang mapapasa kanya kapag inayawan niya yung instruction. Ayun o, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. So ang tanong, paano kapag nirefuse natin ang instruction? Anong meron tayo? Anong meron sabi ng Biblia? Poverty and shame. Kaya alam nyo, ulitin ko ulit, kahirapan at kahihiyan ang mapapasayo kapag inayawan mo yung instruction. Pag sinabi ulit, refuseth, tinanggihan. Refuseth instruction, tinanggihan ang instruction or tinanggihan ng Biblia. Anong mapapasayo? Ayan o, poverty and shame. Kaya alam nyo, kapag yung Biblia tinanggihan natin, anong mapapasa atin? Poverty, tapos shame. Kahirapan. Pastor, hindi naman ako mahirap kasi marami naman kaming pera. Tandaan nyo, ang sukatan ng kahirapan, hindi yung maraming pera. Sabi nila, mayaman yan, bakit kasi maraming pera? Pero alam nyo ba ang totoong kayamanan? Ang totoong mahirap ay yung mahirap sa kalooban. Kasi alam nyo, maraming taong mayaman, pero mahirap. Ano ibig sabihin ng pastor? Maraming taong maraming pera, pero mahirap yung kalooban nila. Kaya pansinin nyo, may mababalitaan tayong mayaman, pero nagpakamatay. Nagets nyo? Mayaman, pero nagbaril. Bakit? Mayaman sila sa pera, pero mahirap yung kalooban nila. Pero tayo, wala man tayong pera, pero masaya naman yung kalooban natin. Bakit? Alam natin may Diyos. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo, wala nang ibang pinakamagandang buhay, kundi yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya kayo, ako bilang pastor nyo, hindi ako magsasawang magsabi sa inyo, lingkod tayo sa Panginoon, mag-church tayo, magsimba tayo, magbasa tayo ng Biblia, manalangin tayo. Bakit hindi ako nagsasawa? Kasi alam ko yan yung susi para maging matagumpay yung buhay natin. Ang pagiging matagumpay ay hindi yan nakasalalay sa pera. Ulitin ko, ang pagiging matagumpay, hindi yan nakasalalay sa pera. Gusto nyo maging matagumpay sa buhay? Sino gusto dito maging matagumpay sa buhay? Taas ang kamay. Lahat tayo, tama? Lahat tayo gusto natin. Pero ang tanong, pastor, paano?
Di ba? Yung iba, sabi nila, gusto mo maging matagumpay sa buhay. Ito ang gawin mo. Mag-aral ka, magsikap ka. Tapos pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho para kumita ka ng malaking pera at yumaman ka. Pero may nakalimutan yun. Ano yun? Maglingkod ka sa Diyos. Di ba yan yung nakakalimutan? Yung iba, bakit? Gusto mo bang yumaman? O anong paraan? Magsisikap ako, tapos pag nakapagtapos ako, maghanap ako ng magandang trabaho, malaki para yumaman ako. Pero ni isa, wala man lang nagsabi na, paano kaya yaman? Maglilingkod ako sa Panginoon. Alam nyo ba, marami na akong taong nakita na yumaman dahil sa naglingkod sa Diyos. Pastor, mayaman ba yan? Wala ngang pera yan eh. Ulitin ko, ang sukatan ng mayaman, ng kayamanan, hindi sa pera. Ang kasukatan, yung kasiyahan natin. Sabi nga ng Biblia, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang pagpapala, hindi yung pera. Hindi porket marami kang pera, pinagpala ka na. Kasi maraming tao, maraming pera, pero malungkot. Okay? Malungkot. Kaya sabi dyan, mag-ingat tayo ha. Itong hawak nyo ngayon, yung Biblia na yan, wag na wag nyong tatanggihan yan. Kung anong instruction ng Biblia, sundin nyo lang. Kahit na minsan mahirap, sumunod lang. Wala namang madali sa mundong ito tama? Meron bang madali? Wala Lahat yan nag-umpisa sa hirap talaga. Tama? Ganon din yan sa pagsunod sa Panginoon. Tandaan nyo, ang pagsunod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi porket nag-church ka na, wala ka ng problema. Hindi porket nag-church ka ay magiging maayos na ang lahat. Hindi. Ang totoo nga niyan Yung iba sinasabi nila, kung kailan naman ako naglingkod sa Panginoon, tsaka naman kami naghirap. Kaya yung iba hindi nagsisimba. Bakit? Mas inuuna yung kanilang trabaho. Kasi kailangan nilang yung trabaho. Pero hindi nila nakita yung Diyos. Okay? Kaya nga sinasabi ko, huwag nating kakalimutan na maglingkod sa Panginoon. Lalo na pagdating sa oras na para sa Panginoon. Tingnan nyo, ito ang nakakalungkot ngayon. Sinabi ko na rin sa inyo to dati. Ilang days meron tayo? Ilang days meron tayo? 7 days. 1 week, 7 days. Ilang araw, 7 days. Tama? Ngayon, kanino yung para sa Panginoon doon? Sunday, di ba? Alam nyo minsan, parang unfair sa Panginoon. Bakit? Kasi yung 7 days na yan, isang araw lang yung para sa Panginoon. Alam nyo problema? Pati yung isang araw na yan na para sa Panginoon, kinukuha ng tao. Kinukuha ng tao. Tingnan nyo, sa 7 days na yan, sabi ng Panginoon, sige, yung 6 days, sa'yo na yan. Magtrabaho ka dyan, gawin mo yung mga dapat mong gawin mo yung mga tungkulin mo, pero yung linggo, sa akin yan ha. Sabi ng Panginoon, ano nakakalungkot? Hindi tayo satisfied sa 6 days. Pati yung pang-7 araw na linggo, kinuha pa natin. Nagets nyo? Diba? Kaya alam nyo, nakakahiya sa Panginoon kung sa 7 araw na yan, wala kang time sa Kanya. Wala kang time magsimba. Which is wrong. Tandaan nyo, ang Panginoon ang dahilan kung bakit siya, tandaan nyo ang Panginoon ang dahilan kung bakit ka nakakapag-aral. Ang Panginoon ang dahilan bakit ka nagtatrabaho. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit buhay pa tayo. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit malakas pa tayo. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo kumikita ng pera. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit may tahanan tayo. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit malusog pa tayo. Nakakalakad, nakakapunta sa church. Di ba makikita nyo, lahat Panginoon ang dahilan. Tama? Pero ang nakakapagtaka, bakit wala tayong time sa Panginoon? Di ba't nagets nyo yun? Kaya ito tandaan ko sa inyo, advice ko sa inyo, sikapin natin na sa 1 week na yan, sa 7 araw na yan, sikapin natin na dapat meron tayong time dyan para sa Panginoon. Kasi pag wala tayong time para sa Panginoon, napaka-unfair naman. It's unfair to our God kung nakalugmok, kung nakabaon na lang tayo sa isang gawain,
Pero yung gawain sa Panginoon, nakakalimutan natin. Na ang ibig sabihin naman talaga, siya yung dahilan kung bakit tayo nakakapagtrabaho. Di ba? Siya yung dahilan bakit tayo nakakapag-aral. Kaya alam nyo, hindi excuse. Halimbawa, di ba? Sabi ko sa inyo, may mga nagsasabi, Pastor, hindi po ako makakapunta. Bakit? Kasi may module po kami. Kaya sabi ko sa inyo, meron tayong tinatawag na time management. Tama? Ang module, buong araw ba yan sinasagutan? Hindi, mas marami pa ngayong laro sa cellphone eh. Ha? Kaya pag Friday na, pag patong-patong na. Kasi Monday, laro. Tuesday, laro. Diba? Thursday, Wednesday, laro. Pagdating ng Friday, doon na. Hanggang sa Sabado, hindi pa rin tapos yung module. Hanggang naglinggo, Pastor, hindi ako makakapagsimba. Bakit? Hindi pa po ako tapos ng module eh. Talaga? Anong ginawa mo nung Monday? Anong ginawa mo ng Tuesday? Naglaro, Pastor. Oh, di ba? Kaya, ang problema, nasasagasaan yung oras na para sa Panginoon. Tama? Kaya, advice ko sa inyo, lalo na sa ating mga lahat naman kayo nagmo-module, di ba? Lahat ba kayo nagmo-module? Wala na kayong module? Ano sa online sa inyo? Ha? Nag-stop. Ikaw nagmo-module ka? Oh, kayo nagmo-module. O, tandaan nyo lagi niyong isa-isip at isa-puso. Hindi excuse ang module para hindi makapuntang simbahan. Okay? Kasi ang tanong, sino bang dahilan bakit ka nakapag-module? Di ba ang Diyos? Kaya nakakahiya kung wala tayong time para sa Panginoon. Kailangan matuto tayong i-schedule. Okay? Halimbawa, turuan ko kayo, pag Sunday, anong dapat gawin pag Sunday? Gising ng umaga. Kung magmo-module ka ng linggo, gising ka ng umaga. Pwede mong sagutan yan. Tapos, pag malapit na yung 9, mag-prepare ka na, maligo, magbihis kasi magsisimba. Tapos, punta ka sa church. Anong oras tayo natatapos? Minsan 10:30. Pagkatapos ng church, uwi, kain, pahinga, tapos module ulit. Tama? Ganyan dapat. Ang makikita natin doon, hindi nasasagasaan yung oras na para sa Panginoon. Amen? Hindi nasasagasaan. Hindi nasasagasaan. Kung hanggat maaari, kung kaya mong tapusin yung module mo na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, tapusin mo. Basta pagdating ng Sunday, kung meron ka mang module ng Sunday, sikapin mo, wag pa rin tatamaan yung oras na para sa Panginoon. Kasi, lumalabas na 6 days na yung sa atin. Pati ba naman yung pang-7 araw na galing sa Diyos, na hinihingi ng Diyos, kukunin pa natin. Hindi ba't nakakahiya sa Panginoon yon? Di ba po? Di ba po? Kaya tayo sikapin natin na dapat meron tayong time para sa Panginoon. Kasi pag wala tayong time, nakakahiya sa Panginoon. Alalahanin nyo na lang, siya ang dahilan kung bakit tayo buhay. Kaya dapat meron tayong oras na ibinibigay para sa Panginoon. Di ba? Yung Sunday nga natin, di ba, one day, ilang oras yung isang araw? 24 hours yan, tama? Sa loob ng 24 hours, hindi nga natin nagagawang maglingkod sa Kanya ng buo eh. Kasi Sunday, Lord's Day yan, di ba? Paano mo matatawag na Lord's Day kung ang paglilingkod natin ay tuwing umaga lang? Lord's half day na yon. Tama? Lord's half day. Di ba pag pumasok kayo tapos pag umaga lang kayo, half day ang tawag doon, di ba? Pero ang paglilingkod sa Panginoon, matatawag mong Lord's Day yan kung may umaga at merong hapon. Di ba? Nagets nyo? Kaya ang service natin dito, meron tayong umaga. Tapos pagkatapos ng umaga, i-chat ko ulit kayo, o balik kayo mamayang hapon. Para saan? Simba ulit. Okay, Pag tanghali, umuwi ka na, nagpahinga, pagkagising mo, module ulit. Pagkatapos ng module, mag-aalas 3 na, mag-aalas 4 na, maghahanda na ulit ako para pumunta ang church. Di ba maganda yung ganon? Tapos pagkatapos ng church ulit, uwi, pahinga, kain, module ulit. Di ba? Kaya naman ganon. Kaya bang i-schedule? Tingin nyo, kaya? Kaya yan, tama? Kaya yan. Basta para sa Panginoon. Amen? Wag nating hayaan na masagasaan natin yung schedule na para sa Panginoon.
Kasi sabi ng Biblia, anong kalalabasan? Poverty and shame. Gusto nyo ba magkaroon ng kahirapan? Gusto nyo ba maging mahirap? Ayaw natin, gusto natin maging matagumpay, tama? Gusto natin maging matagumpay, pero paano? Paano? Huwag nating tatanggihan ng instruction. Huwag nating tatanggihan ang salita ng Diyos. Kaya yung Biblia na hawak nyo ngayon, mahalin nyo yan, alagaan nyo yan, basahin nyo yan. Kasi magkakaroon tayo ng tagumpay dyan. Amen? Last verse sa Joshua 1:8. Kabisado nyo na yata itong Joshua 1:8, no? Ito ang mangyayari sa atin kapag hindi natin tinanggihan. Pag hindi natin tinanggihan ang salita ng Diyos, ang instruction. Joshua chapter 1 verse 8, yung Biblia. Nakita nyo na, anong page dyan? Anong page? 110. Ayan. 12. 112. Joshua 113. Sa Joshua chapter 1 verse 8. Tingnan nyo. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tingnan nyo namnamin natin maigi yung verse. Ano sinabi? This book of the law. Yung this book, anong book yung tinutukoy dyan? Facebook ba? Facebook? Hindi, ano? Itong Biblia. This book, ang sinabi dyan, of the law, shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin, hindi maaalis sa ating bibig. Hindi maaalis sa ating bibig. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, laging binabasa. O, tignan nyo. Shall not depart out of thy mouth. Ito, but thou shalt meditate therein day and night. Kaya nga ang pagbabasa ng Biblia, it must be day and night. Sabi dyan, but thou shalt meditate. Alam niyo ba pag sinabing meditate? Meditation. Ibig sabihin, inaaral. Pinagsisikapan. Kaya kayo, pag nagbasa kayo ng Biblia, wag lang basta basa-basa. Diba? Wag lang basta-basa na parang walang naintindihan. Kailangan, ang pagbabasa ng Biblia, meditation yan. Ibig sabihin, binabasa mo maigi, inihimay-himay mo, at inuunawa mo. Tama? Parang pag nabasa ka ng mga English stories, di ba? Sa English subject mo, kailangan maunawaan mo yan para masagutan mo yung mga tanong sa baba. Di ba? Ganun yan. Ganun din sa Biblia. Kailangan inuunawa natin ang salita ng Diyos para may blessing. Para kung ano yung natutunan natin, yun ang gagawin natin. Tingnan natin. But thou shalt meditate therein day and night. Kaya ang pagbabasa ng Biblia, kailangan day and night. Ngayon, anong resulta? Tingnan nyo. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, ano sabi dyan? Do. Observe to do. Ibig sabihin, gawin natin. Nakasulat sa Biblia ang pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, gawin natin. Amen? Amen ba? O, tingnan nyo. For then, itong resulta, pag hindi natin inayawan ng Biblia, ang instruction. For then, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Gusto nyo ba maging success ang buhay? Sino gusto dito maging success ang buhay niya? Yumaman, maging success. Anong sabi ng Biblia? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya alam nyo, pag meron kayong oras sa Biblia, pag meron kayong oras dito, pagpapalain kayo ng Panginoon. Sa ngayon, hindi nyo ramdam Parang wala lang. Magsisimba ako sa church, nakakapagod, paulit-ulit, tas ang init pa. Pag pumunta ako sa church, nakinig ako ng preaching, pag uwi ko, parang wala naman. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang ugali ko. Parang walang nagbago. Sa ngayon, hindi nyo ramdam, parang wala lang. Pero tandaan nyo, basta sumunod lang kayo sa Panginoon, basta gawin nyo lang ang tama, sumunod lang kayo sa kung anong sinasabi ng Biblia, tingnan nyo, time will come, pagpapalain tayo ng Panginoon. Marami na akong nakitang ganyan. Bata pa lang, lumaki sa church. Kaya kayo, ano sa inyo yan?
Malaking pakinabang sa inyo yan. Bata pa lang kayo, nandito na kayo sa church. Yung iba, matatanda na, di ba? Pero kayo, bata pa lang kayo, nandito na kayo sa church. Ibig sabihin, mahaba yung panahon nyo. Yung iba, kailan lang nila natagpuan ang totoong simbahan, kailan lang sila tumanggap sa Panginoon. Kung kailan may edad na sila, tsaka na sila naglilingkod sa Panginoon. Pero kayo, malaking pribilehiyo yan. Bata pa lang kayo, nasa church na kayo. Dahil kapag natuto kayo, uma-attend lagi kayo, hanggang sa paglaki niyan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Ulitin ko, ang pagsunod sa Panginoon ay katulad yan ng isang pagtatanim. Di ba pag nagtanim kayo ng munggo, kinabukasan ba aani kayo? Ilang buwan yan? Ilang buwan ang munggo? Ha? Parang palay, no? Nasa 3 months. Okay? So, ibig sabihin, pag nagtanim ka, wag mong i-expect na kinabukasan na aani ka na. Or wag mong i-expect na 1 month aani ka na agad. 2 to 3 months, di ba, ang pag-ani. Ganon din sa palay. So, ano makikita natin doon? Ganon din sa pagsunod sa Panginoon. Hindi porket nagsimba ka ngayon, o Lord, nagsimba ako ngayon o bukas pagpalain mo ako. Hindi ganon. Ang pagsisimba, ang pagpapala ng Diyos, nakadepende yan sa kung paano tayo sumunod. Di ba nabasa yung Deuteronomy? Ulitin ulit natin sa Deuteronomy. Deuteronomy 11. Deuteronomy chapter 11, verse 26. Kaya kung gusto ba natin ng pagpapala ng Diyos, merong susi dyan eh. Anong page dyan? Deuteronomy. Chapter 11, verse 26. Anong page? Chapter 11, verse 26. Anong page dyan? Ha? Ano na? 100? Sa Jay, kita mo na? Anong page? 99. Okay. Tingnan nyo. Page 99. Okay, basahin natin. Deuteronomy 11, verse 26. Ready, go. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. So, merong dalawa. Blessing at curse. Pagpapala at sumpa. Anong gusto nyo doon? Pagpapala o sumpa? Sino gustong pagpapala? Sino gustong sumpa? Pag sumpa, yun yung sinabi ng Biblia, binasa natin kanina, yung kahirapan at kahihiyan. Poverty and shame. Okay? Ngayon, may kondisyon yan. Hindi porket gusto mo na pagpapala, ayan na, nandyan na agad. Merong kondisyon. Verse 27, tignan nyo. Kung gusto nyo ang blessing, nandyan. Ready, go. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. So, anong kondisyon ng blessing? Anong dapat gawin para mag-blessing? Magkaroon ng blessing? Obey. Nagets nyo? A blessing if ye obey. Amen? Sumunod. Sumunod saan? Sa instruction sa Biblia. Sumunod sa pastor. Kaya alam nyo yung pinagpapala ng Diyos? Yung mga taong sumusunod sa pastor. Pag sinabi ng pastor na, balik ka mamayang hapon na, simba tayo. Pag sinasabi ng pastor na gano'n, tapos sumusunod ka, ayun, makakatanggap ka ng pagpapala sa Panginoon. Kasi ang totoo niyan, pag sumunod ka sa utos ng pastor, lalo na pag about sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsisimba, pagbalik sa church, pagsimba, punta ka, yung mga sinasabing utos ng pastor, hindi naman niya talaga utos yun eh. Nasa Biblia yun. Sinasabi niya lang. Amen? Kaya pag sumunod ka, ano sabi ng Biblia? A blessing if ye obey. Gusto nyo ba ng pagpapala? Anong kondisyon? Anong kondisyon? Obey. Amen? Obey. Sunod. Tingnan nyo. Paano naman, pastor, pagsumpa? Tingnan nyo. Verse 28. Ito, pagsumpa. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Kaya tingnan nyo
Sabi dyan, curse if ye will not obey. Sumpa kung hindi tayo susunod. Simple lang ang mensahe sa hapong ito eh. Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Sundin natin. Kasi pag sinunod natin ang salita ng Diyos, meron tayong blessing. Kaya kayo mga kabataan, lahat tayo dito ha, sumunod kayo sa Panginoon. Ibigay nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Sumunod kayo sa pastor. Kasi, ang buhay natin nakasalalay sa Diyos yan. Amen? Kung gusto nyo ng pagpapala, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung sumpa naman, sabi ng Biblia, kung hindi kayo susunod. Tama? Maraming Kristiyano gusto ng sumpa eh. Bakit? Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Tama? Pero yung masunurin, yun talaga ang may pagpapala. At yung sumpa, pag hindi tayo sumunod, poverty and shame. Kahihiyan. Kahihiyan. Alam nyo, mahirap magkaroon ng kahihiyan. Di ba? Kahihiyan sa sarili, kahihiyan sa pamilya. Lalo na kapag nagkaroon ka ng kahihiyan, yung tipong parang ayaw mo nang humarap sa tao. Kasi sobrang hiya ka na. Bakit? Wala eh. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo yung taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Anong buhay? Wala eh. Paikot-ikot lang, no? Parang walang nangyayari. Ang problema pa doon, bisyo dito, bisyo doon. Yung problema din, maagang nabubuntisan. Maagang nagkakaroon ng pamilya. Bakit? Kasi hindi naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Hindi kasi naglilingkod sa Panginoon. Kaya kayo, gusto nyo maging maayos yung buhay nyo, tuloy-tuloy, maging successful sa buhay nyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Amen ba? Amen? Amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. Kaya tayo, tuloy lang tayo ha. Huwag nyong tanggihan yung instruction na nasa Biblia. Okay ba? Amen? Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, tandaan nyo, ang pagpapala ng Diyos ay nandun sa nagpapatuloy. Pastor, huminto na yung kaibigan ko, ayaw niya na magsimba. Kung ayaw na magsimba ng kaibigan mo, ikaw magsimba ka pa rin. Kasi ang pagpapala nandun sa nagpapatuloy. Pero, ang sumpa at yung kawalan ng pagpapala, nandun sa mga kaibigan mo na hindi na nagpatuloy. Okay? Kaya pag sinamahan mo sila, ay hindi na rin ako magpapatuloy kasi yung kaibigan ko hindi na nagpatuloy. Parang sinabi mo na gusto mo na rin ng sumpa. Parang sinabi mo na rin na ayaw mo ng pagpapala. Tandaan nyo, ang pagpapala ng Diyos ay mga nandoon sa nagpapatuloy. Kaya kung ikaw nagpapatuloy ka at yung kaibigan mo ay hindi, sige lang, tuloy ka pa rin. Bakit? Nasa sayo ang pagpapala na ibibigay ng Diyos. Tama? Tayong lahat tumayo. Tayong lahat ay mananalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa oras na ito. Salamat Lord sa mensaheng binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pagpapala. Salamat sa paalala Panginoon na dapat hindi kami magkaroon ng poverty, ng kahirapan at kahihiyan. Magkakaroon lang kami ng ganun kung kami ay susuway sa mga instructions na galing sa Biblia, susuway sa inyong salita. Bagkus tulungan niyo po kami na sumunod kami sa inyo. Kahit yung iba hindi na sumusunod, kahit yung iba hindi na naglilingkod, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapagpatuloy pa rin kami sa paglilingkod namin sa inyo. Salamat, Lord, sa mensahe. Dalangin po namin, Lord, yung mga miyembrong hindi na nakakapaglingkod, mga bisitang hindi na nakakabalik, nawa sila po ay makabalik. At nawa sila po ay muling makapaglingkod sa inyo. At kaming mga nandito na nanatili, dalangin po namin na magpatuloy kami sa paglilingkod namin sa inyo, sapagkat ang pagpapala ay nandoon sa nagpapatuloy. Salamat, Lord, sa mensahe. Patawad po sa lahat naming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. At ang lahat po na ito ay aming pong hiling at dalangin sa pangalan. Bless nyo rin po, Panginoon, ang aming offering sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.